Di maabot ng kawalang malay, ni Edgardo Reyes. Dinampot ng tinawag na Ida ang lata, akmang ihahagis sa malayo, ngunit hindi natuloy. Dahan-daang bumaba ang kamay niyang may hawak sa lata. Hinarap niya si Emmy, pagkway tumanaw siya sa bahay sa kabilang bakuran. Nakukunot ang kanyang noo. Yoko na kaya. Sabi ni Ida. Tinitigan ni Emmy si Ida. Bakit? Hapon na eh. Baka dumating ng nanay ko. Mano, andito ka lang naman sa amin. Oo nga. Pero, may sakit si Obet eh. Pinababantayan sa akin ng nanay. Baka magalit pag dumating siya na ala ko sa amin. Tulog lang kanina si Obet, kaya ako nakaalis. May sakit na naman pala si Obet, no? Di ba nung kuwan lang? Kailan yon? Dinoktor siya kamo nun. Oo nga eh, ngayon, sabi ng nanay ko. Sabi, kailangang mapagamot daw uli dahil, ewan ko ba? Ano bang sakit ni Obet? Di ko laan eh. Ang nanay ko, laan. Sumulyap si Ida sa bahay sa kabilang bakuran bago muling tumitig kay Emmy. Sige, uwi na ako. Baka gising na si Obet. Di sasama na lang ko sa'yo. Doon na lang tayo maglaro sa inyo para makita ko tuloy si Obet. Di ka ba hahanapin ng nanay mo? Ala ditong nanay ko. Ano yon? Yung nagbabaraha dyan sa tapat? Inginuso ni Emmy ang isang bahay sa kabilang eskinita. Katabi yun ng iba pang mga bahay na ang pagkakahanay ay walang kayusan, karamihay maliliit, dikit-dikit halos, liban sa pasilyong daanan ng tao na kakikitaan ng ilang batang nagsisipaglaro. Di ko rin laan yon. Sabi ni Ida. Tena sa amin. Yayapa at inihagis ang latang tangan sa may bakod. Magkasabay silang lumabas ng bakuran. Kumanan sa makitid na eskinita. Sa magkabilang gilid ng eskinita ay may malumot na kanal, dinadaluyan ng malapit na labak na siyamanding nagpapasigla sa pagtubo ng damo sa tabi. Sa kanal na yon nakapasa nga ang agusan ng mga pusalian, labahan at dumihan sa puok na yon. Sinapit nila sa kabilang bakuran ang isang barong-barong na anyong kamalig ng palay. Nakagiray sa kaliwa. Nadirindingan ng pinagsanib-sanib na karton, lona at inunat na balde ng petrolyo. Ang atip na kupi-kuping yero ay maraming maliliit na butas na sinuutan ng binalot na palara upang kay palay huwag tagusan ng tubig kung umuulan. Sa malas, ang mga yerong yon ay pinulot lamang sa labi ng isang natupok na gusali. Magkasunod na pumanhik ang dalawang bata sa barong-barong na ang hagdan ay may dalawang baitang at yari sa tabling gata at putok-putok. Sa itaas, sa sahig na pinagsalit na kawayan at tabling may iba't ibang kapal at lapad, ay may nakalatag na banig. Nangagtikwas ang himay may sa malaking butas. Gahi ang gilid, may batang nakahiga ng patagilid. Natatakpan ang nakabaluktot na katawan ng tagni-tagning kumot na bahid-bahid sa dumi. Ulo lamang ng batang lalaki ang nakalitaw. Nakapikit ito, mahaba ang gulong buhok, maputla ang meret na pisngi. Bata ng mga 2 taon sa mga dumating. Tumalungko ang 2 batang babae sa may ulunan ng nakahiga.